So, UE at saka Adamson, playoff for the fourth spot. So, dito mo makikita yung desire ng isang team, no? Doon din papasok yung lagi kong pinaniniwalaan na pag naglaro ka sa college or sa high school, okay? Kahit nga sabihin mong sa Passerelle Division you look at basketball not only your interest, but you look for basketball as your future profession. So, ibig sabihin, itong mga naglalaro sa UAAP, ito yung mga pwedeng maging PBA player. Ito yung pwedeng maglaro sa MPBL. At eventually, ito yung magre-represent ng Gilas in the future sa international competition. So, ba't ko nasabi yun? Kasi, ito yung ito yung bakit ka nagpa-practice at bakit ka nag-aaral. Kasi, syempre, para makatulong sa magulang mo, okay lang yun. Sino ba naman ang hindi mahal mag-aral sa Adamson at saka sa UE tuition-wise? Tuition fee nila mahal. So, kung hindi naman kayo mayaman o hindi naman kataasan yung sahod ng mga parents mo o kung sino man ang sumusuporta sa iyo, kailangan mo maglaro o maging student athlete. Kaya nga nauna yung student bago yung athlete. Hindi athlete student student athlete. So, ibig sabihin mag-aaral ka pa. Despite all the pressures of that, no? Yun na nga, tinitignan mo rin yung basketball as your future profession. So, anong ibig ko sabihin? You don't look at basketball as merely as a scholarship. You look beyond basketball. Basketball is your interest, but at the same time, you look at it as livelihood. Meaning, you go all the way. Kasi marami akong nakikitang varsity sa St. Francis na lang. Player ni Sir Viola, ni Sir Benjo. Player ni Sir Benjo, ni Coach Jan. Si Coach Jan, dating varsity ng St. Francis. Marami akong nakikitang player nila na may chance ng makaakyat sa PBA. Yung as in maging PBA player, yung galing talaga sa bayanan yung galing dito sa Bacoor. Kasi lahat na nanggagaling sa PBA, galing sa main ng St. Francis of Assisi College, hindi sa bayanan. Isang player pa lang ng St. Francis Bacoor yung nakatungtong sa PBA, si Kim Aurin. So, kasi itong UE at saka Adamson na to, ito yung preba na you look beyond basketball as merely as a scholarship para makapag-aral ka ng libre. You look for basketball as your livelihood for 10 to 12 or 15 years of your life. Yun yung sinasabi ni Art de la Cruz kay Art de la Cruz Jr. Di ba? Ang basketball, 10 to 12 years lang, kaya kailangan meron kang fallback. So, for 10 to 12 years, at the maximum, yan ang livelihood mo. Yan ang magbibigay ng pagkain sa'yo, yan ang magbibigay ng pang-diaper at ng panggatas. Yun. Kaya ka naglalaro ng playoff, kaya dinidikdik ng Adamson yung nanalo yung Adamson at saka UE. Kaya nanalo yung Adamson laban sa UE dahil dinikdik ng Adamson. Yun yung mga panahon na nagpa-practice ka ng ilang oras, pagod ka, nag-aaral ka pa. It's because of that, makarating sa Final Four. Kaso lang, kung nagpa-practice ka, mas nagpa-practice yung ibang team sa'yo. So, anong gagawin mo pagdating doon sa Final Four? Dapat, you should play harder. You should be smarter than the other team. Madaling sabihin, mahirap gawin. So, ba't ko lang naipasok? It's all about kung ano yung Final Four basketball ng UAAP. It's papunta na dun sa PBA Championships, papunta na dun sa PBA Playoffs, sa MPBL Playoffs, papunta na sa sa Gilas yan. Sa FIBA qualifying tournament yan, and eventually, Asian Games, Southeast Asian Games, eventually, pinakamalaki na yung Olympics. No?
maganda yung pinakita ng Adamson. They prove na mas gusto nila gusto nilang makuha yung panalo. Yung UE maganda yung start. But sinabi na nga na nag-cover nung game na UE suffered 5 straight losses. So from there, nagtuloy-tuloy yung talo nila. Ganun lang yun. Kasi maganda na yung start mo, then nawawala ka na hanggang dulo. It's just a momentum. Pag nasimula ng talo, minsan sunod-sunod. So congratulations to Coach Nash and the Adamson Falcons. Yan lang yun. Kung gusto, yung Final Four basketball demonstrates that basketball is a livelihood. Hindi lang siya basta scholarship. So, yun lang po.